Samantala, presyo ng mga gulay mas lalo pang tumaas dahil sa kakulangan ng supply ayon sa mga negosyante sa Mangaldan Public Market. Ang latest sa presyuhan, ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kumpara noong nakarang mga linggo ay tumaas ng hanggang 20 pesos ang presyo sa kada kilo ng gulay sa iba't ibang pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Halos isang linggo ng mataas ang presyo ng gulay na ibinibenta sa Mangaldan Public Market. Pahirapan daw ang pag-angkat ng gulay sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Bukod sa mataas na presyo, kukonti rin ang supply ng gulay, lalo na ng native vegetables. Tumaas palalo ang presyo ng ilang highland vegetables gaya ng repolyo. Oo, tumataas. Dahil sa ulan ng ulan, kukunti. Ayon sa ilang negosyante, ang madalas na pag-ulan ang dahilan ng kakaunting supply at mataas na presyo ng gulay. Nagtataka sila na bakit kahapon mura pero ngayon mahal, sabi nila. Dahil sa mataas na presyo, limitado lang ang binibili ng ilang consumer. Alam nyo na, pag mura, dadamihan, pero pag mahal, pag konti-konti. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, inaasahang tataas pa ang presyo ng gulay sa mga susunod na linggo. Dahil sa pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, asahang tataas din ang transportation cost na ipapasa ng mga negosyante sa mga mamimili. Yung transport cost siguro, pero yung so far naman yung farm rate ang problema natin. Sa ngayon, nasa 100 pesos hanggang 110 pesos ang kada kilo ng ampalaya, sitaw, okra at talong. Nagsimula na rin tumaas ang presyo ng kamatis na nasa 40 pesos per kilo. Nasa 150 pesos naman ang kada kilo ng benguet beans, habang nasa 70 pesos ang kada kilo ng repolyo. Chris, dahil sa pag-uulan apektado yung kalidad ng gulay na ibinebenta sa mga pamilihan. Ganito kasi, yung mga gulay kasi, Chris, ay mabilis o madaling madamaged, especially yung talong at saka yung sito kapag sila ay nababad o naulanan, Chris. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.